Kasi they are not genuine representatives of the people who voted them, no? In Congress. They are the representatives of Communist Party of the Philippines. Malinaw yung sinabi kanina ni Teddy, hindi nila kinikilalang kalaban yung NPA. So therefore, kaibigan sila. So logically, sila na nasa Kongreso ngayon ay mga representative ng CPP NPA. So therefore, they must resign. Sir, last question from our team. Maraming netizen na nagtataka, no? Just curious lang, how come CPP, NPA, and NDF was able to produce weapons and equipment? No? Well, aside from seizing army troops and yung sa mga bayan natin, do you have any idea or lead? Where are the resources coming from? Number one, from Globe and Smart because of extortion money. On the documents and on our experiences, based on party discussion, with the leadership. So may mga private companies. Number one, Smart and Globe. Yes. Wala na kaming pantupik-tumpik, that's 200 million on the average every year. Extortion money yan. Kaya for the last almost 10 years, wala nang binobomba at sinusunog ng mga cell sites. Nalalaman namin yan, alam nila na ito, kasi kapag may order na hindi magbayad, bababa yan sa unit. Ang magpapatupad yan sila ka-IV, ka-Noel, ka-Amihan. Kami sa National NPA. At dahil wala na, nagbabayad na, tigil na. Number two, mga AAA contractors. Kaya kami nanawagan sa government, Pangulong Duterte, sir, CPNP, and the AFP, ipatawag na natin itong Globe at Smart at mga malalaking korporasyon at kumpanya kasi naluluto na po ang taong bayan sa sariling mantika natin. They pay taxes but they give more to the NPA. In what terms? Because they give more for the CPP, NPA, NDF to be able to launch terrorism, to harass, destroy, and put forces that will be able to put down the government. Malinaw po yan. Pangalawa po, nanggagaling sa NGO racket. Anong NGO racket? Number one racket, Ibon Philippines. Ang Ibon Philippines ay Central Committee, Communist Party Research Institution. Are we sure about that? Yes, we are. We are sure of that. Yan ay pinapatakbo ng CPP. Very clear yan at marami pang NGO at mga organizations na ginagamit para pasukan ng pondo. In fact, ang alam natin ngayon, ang Rural Missionaries of the Philippines, kung saan very active si Sister Manansan at ang kanyang mga grupo ay isa sa identified based on proof, declaration, testimonies, recoveries, and evidence na mga kasamang nandito, yan ay malinaw na daluyan ng pondo, conduit of funds. So sa tanong mo sa armas, sir, hindi naman po maraming armas nila. Pero ang karamihan ng armas po ay nanggagaling doon sa mga raid, na mga detachment, patrol base, police station. Pero sa ngayon po, nakabili din sila po ng mga armas. And I think iniimbestigahan naman yan sa PNP. At yan po ay open secret kung si Senator Lacson ang magsabi niyan. Yes, Alam natin yan, nakabili sila ng armas. Lalo na ang AK-47 by the hundreds. Pero tinigil yan kasi na-booking na ang ruta pala nila ay mining company sa Mindanao gamit ang security permit para makapurchase ng mga firearms. Kaya dapat ito tingnan ng government. Pati na ang pagbibigay ng lisensya sa mga grupo ng Arms Corps. Yes. Bakit? Kasi nung kasagsagan ng Marawi siege against the Moti-ISIS, intercepted itong mga bala galing sa Manila. Pero pang-apat na biyahe na ng grupo na yon, ang 3 biyahe papunta Agusan at Compostela Valley area na wala namang Mauti-ISIS. So saan ang gagaling ang bala? Sino nagpapacilitate? Yan ang papel ng mga urban operators, kagaya ng mga party list at mga organisasyon na itinatayo ng Communist Party. Thank you po. Thank you so much, sir, for the brave answers po. Gusto ko lang dagdagan. Gusto ko rin i-address yung mga local politicians kasi malaking bahagi yung kanilang pagsuporta hindi lamang sa pakikipag-alyado, maging dun sa mga binibigay nilang armas. Sa loob ng Kongreso, hindi lang naman Makabayan Bloc ang nauugnayan o ang kinukonduktahan ng CPP, NPA, NDF. May mga politicians talaga na alyado at direktang nakakausap ng mga unit ng NPA. Mapa-congressman hanggang sa pinakababa, hanggang sa mga barangay council, mayor, SB, gobernador, na talagang direktang inaalyado at kinakausap ng NPA. Ngayon, kung ayaw rin naman natin na ma-question tungkol doon, di tayo ay maging tapat. Kasi kami,
mula sa iba't ibang rehiyon, hindi naman kami biglaan lang na sumulpot. Galing ng Luzon, Visayas, Mindanao, kilala namin locally sino yung mga nakakausap. At ngayon pa lang, ako nananawagan ako sa mga nakakausap na mga politiko at nagsusuporta sa CPP, NPA, NDF. Mag-withdraw na tayo ng support natin. Ibalik natin sa gobyerno yung suporta natin. Sabi nga, di ba, whole of the government approach. Sino po nakakausap sa Cagayan po, ma'am? Marami po. Marami po. Sina Congressman Nolasco, sina Mayor Palatao, marami po sila. Halos lahat ng mayor sa bayan ng Cagayan ay nakakausap. At pag kinakausap po yan sa permit to campaign, i-per slate po yan, nasisingilan. Hindi po yan isa-isa. Halimbawa, yung may sina Congressman Nolasco, pasensya na po pero yun po yung totoong nangyayari. Nakada nandoon ang unit ng NPA, farm niya ang dinidirektang pinupuntahan, bumabagsak ang karton-karton na supply ng unit sa unit ng NPA ng mga pagkain, damit, etc. Yun po ang totoong nangyayari. At pag kinausap namin yun, yung buong slate niya, dala-dala niya na po yun kasama nung bayad para sa permit to campaign. Does Mr. Nolasco and the others also give weapons to the NPA? Yes. Sino sa kanila po, ma'am? Particularly, Congressman Nolasco. Dadagdagan ko lang. Yung question na yon at dadagdagan ni Kanoel kasi hindi lang yun sa Cagayan Valley. At gusto kong ilinaw ito. Wala na po tayong no holds barred na tayo dito. Nagtaya na kami ng buhay namin dito. At nandito na rin kayo, di bigyan nyo kami ng pagkakataon na marinig ng buong mundo. This is the purpose na nagpapasalamat kami sa inyo. Kanoel, may rejoinder lang si Kaibi, then I'll get back to you. Kanoel, may dagdag na si Kaibi. Ako. Actually, totoo naman yung sinabi ni Ivy, no? At saka sinabi ni Eric. Ako bilang spokesperson ng NDFR South Mindanao Region, marami rin akong nakausap ng mga politiko. Pero ito rin nais kong linawin. Kahit nagkakaroon ng parang tactical na alliance sa kanila, pero hindi naman talaga sila supportive sa revolusyon. No? Takot sila dahil may armas yung NPA. Tapos sila, ang politiko kasi likas naman sa kanila na kaibiganin lahat basta makapag-deliver ka ng boto. So they will do everything. And yun yung nangyayari. Na ini-exploit sila ng CPP in PA. Nakuha niyo yung punto? Ibig sabihin, itong mga politiko na to, yung iba sa kanila is willing victim. At yung iba sa kanila, takot lang talaga. Kasi nandyan yung CPP in PA-INDEP. Kung hindi sila magbabayad ng permit to campaign at malakas yung mass base ng NPA doon, susunugin din namin yung mga election materials nila, sasakyan nila. And even we have experiences na pati mismo yung politiko, binobomba namin. Ikaw yung politiko ngayon, malakas yung NPA doon, ano yung gagawin mo? So, ibig sabihin na may kasalanan pa rin ito, mainly, is CPP, NPA, NDF. May sa loob may principle yung sinasabi diyan, political power comes out from a barrel of a gun. Yan yung sinabi ni Mao Zedong. Yan yung ginagamit ng NPA ngayon para takutin yung mga politiko. Kaya may mga politikong natatakot talaga at nafo-force na magbigay kahit hindi nila gusto. Yung sinabi ko, hindi lang siya simpleng red tagging. Kasi mamaya sasabihin na naman nire-red tag. Yun ay personal experience po na nangyayari. Ngayon, i-reiterate ko lang po. Kaya nga po, ang sinabi ko ay, wag na po tayong sumuporta, bagkus i-withdraw na ng mga politikong alyado ang suporta nila at ibigay na ng buong buo sa gobyerno. Kasi sila ay biktima rin po ng mga ginagawang atrosidad ng CPP, NPA, NDF sa lokal. At talaga naman pong pag kinausap yan ng unit ng NPA, armado po yung NPA, anong magagawa ni Mayor? Anong magagawa ni SB? Lalatagan siya, ito ang ibibigay mo, ito ang perang kailangan namin, ito ang mga bala, ito ang mga baril. Wala siyang magagawa. Dahil kung umantay siya, kumalaban siya, anong mangyayari sa kanya? Mamamarkahan siya bilang sagad-saring kalaban, hindi naliliwanagan. At target na siya ng mga CPP-NPA para disarmahan, para patayin, para sunugan ng mga kagamitan.
Kaya dapat lang po talaga na magbalik sa gobyerno. Hindi lang po kaming mga FR ang nagbabalik loob sa gobyerno. Bagkus maging ang mga alyado, hindi lang naman po sa mga politiko yan, marami pa pong iba't ibang sektor. Ilo po. Ito pong rason kung bakit walang gustong tumalakay or counterpart hearing sa House. Pinaliwanag na po ni Ka-Ivy, ni Kanuel, pinaliwanag ko na po because of that threat. Kasi the only true, of course may iba ding politiko, the only true political party na may private armed group consistent ay ang Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Women's Party, ACT Teachers, and Kabataan Party. Anong pangalan ng kanilang private armed group? New People's Army. Number 2 po, kung totoong para sila sa bayan, dapat kinokondem nila itong panununog at pagpatay na ito at ang mga harassment sa politiko. Lord Speaker Alan Velasco, sir, sorry ha, hindi po para lang ito sa iyo. Dapat manindigan na rin ang House of Representatives na dapat i-hold into account ang CPP party list sa loob na ito. And we are calling also on the COMELEC, this coming elections, dapat ma-disqualify sila on what ground? That they do not subscribe under oath to denounce the terrorism, atrocities, violence of CPP and PNDF, and they cannot denounce the CPP and PNDF for the violent overthrow of the government, and they cannot pledge loyalty to support the government in all its efforts for peace and development and security. Dapat maging bahagi ng oath yan ng lahat ng mga political parties, including the CPP party list groups. At kapag hindi nila ginawa yan, that can be the ground immediately for their immediate disqualification. Rejoinder lang po. It's just very interesting to note po na my comrades have been mentioning about the permit to campaign. It's interesting to note that the Makabayan Bloc is not paying permit to campaign to the New People's Army. Because we in the NPA, we are the ones accommodating the campaign of the Makabayan Bloc, its party list, dun sa mga guerrilla bases and guerrilla zones namin. So kami sa NPA before, we don't just, hindi kami nangongolekta ng PTC sa kanila, bagkus kami talaga yung nangangampanya para sa Bayan Muna, Katribo, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, dun sa mga miyembro ng mga mass organizations namin dun sa larangang guerrilla. At dagdag ko lang po, hindi lang po basta nangangampanya, command vote po yan. Ibig sabihin, kung sa barangay na ito, malakas ang kababaihan, Gabriela. Ang gagawin po namin sa mga underground mass organization na itinatayo ng NPA, tinatransform at kino-convert po yan. Yung underground mass organization, halimbawa po Makibaka, itatransform at i-convert sa mga organizing group ng Gabriela Party List. At sabi ko nga po, panahon pa lang po na NPA ako, nagtatayo po kami mismo ng Kabataan Party List Chapter, Anak Pawis Chapter, Gabriela Chapter. Hindi lang po simpleng hindi sila sinisingilan. Kasi ang buong CPP, NPA, NDF members at organization ang nagiging machinery ng Makabayan Bloc at mga party list sa ilalim na ito para makakuha ng boto at makapag-recruit. Bakit symbiotic ang kanilang relationship? Matapos makakuha ng boto at makapag-recruit, ano ang magiging resulta? Ang mga recruits na ito, ang mga magiging aktivista at susunod na mga kadre at pasampa sa CPP-NPA. In your experience po, does the NPA also master command votes which they sell to traditional politicians in exchange for something? Ay, opo. Kasi sa karanasan ko po, halimbawa po, nabanggit ko na rin naman po si Congressman Nolasco. Panahon po ng kampanya yan, 2016. Ang kampanya namin ay pabagsakin ang dinastiyang Enrile sa Cagayan. Kinampihan si Congressman Nolasco para siya ang tumayo na susuportahan ng CPP, NPA, NDF sa buong Cagayan. Ngayon, bakit naging congressman si Congressman Nolasco? Kami po sa NPA, nagbuo kami ng Youth Unite kung saan naging machinery ni Congressman Nolasco para sa pangangampanya. Mga kabataan po yun na nagkukultural, nagpropaganda, nagdidiscuss sa iba't ibang mga barangay, universities, schools na nagpe-perform. At ano po ang naging resulta? Command vote po.
dapat Congressman Nolasco at mga Makabayan Bloc Party List ang papasok. Ano ang nangyari? Natalo at bumagsak ang dinastiyang Enrile sa Cagayan. Yun po yung konkretong patunay kung paano po ginagawa ang command vote sa mga party list at mga alliances na local politicians sa mga larangang guerrilla at mga white area zones.